lang pala bilyones kundi trilyones ang napunta sa flood control projects ng gobyerno at ang iba pang mga proyekto na parang kinorakot Kasi lang. hindi lang flood control. The biggest elephant in the room now is corruption. Mahiya naman kayo. $7,600 islands. Ganito kayaman ang Pilipinas pagdating sa kanyang kalikasan. Dahil naman, kilala ang Pilipinas sa aking yaman nito na yamang tubig, yamang lupa, at tagong yaman. Aba pang 114 lang naman tayo sa least corrupt countries in the world. Speaking of world, pang world class lang naman tayo dahil ang mga yaman natin ay kilala sa buong mundo. Ika nga, na Guinness Book of World Record pa. Yan ba ang Tatak Pinoy? Ito ang Menjola Street, kung saan ninyo madalas makita ang mga rally at protesta na napapanood ninyo sa TV. At dito rin naganap ang September 21 Trillion Peso March. At dito rin, sa kalagitnaan ng Maynila mo makikita ang mga ordinaryong Pilipinong pinipilit na mamuhay at nakikipagsapalaran sa araw-araw. Bakit nga ba tayo mahirap? Bakit nga ba tayo naghihirap? Na mayaman naman ang Pilipinas, pero bakit pa rin may mahirap? Isang posibleng sagot. Korupsyon. Korupsyon na nagpapaghirap sa ating mga Pilipino. Kaya, halika, ating halungkatin ang korupsyon sa programang ito. Ito ang halungkat. Ano po masasabi sa korupsyon? Balik na lang sa kaikiklong. Kupal kayo. Milyon-milyon na nga ninanakaw nyo. Bang papangit na rin ang mukha nyo. Kita-kita tayo sa impyerno. Ito, meron dito. Hi po. Ano pong masasabi niyo sa korupsyon? Dapat may managot na dahil ang tagal na ng investigasyon na ginagawa ng gobyerno pero wala pa ding nakukulong. So dapat may makulong na dapat. Iba't iba ang opinyon ng mga Pilipino tungkol sa korupsyon. Ngunit, iisa lang ang ating hinaing. Wakasan na ito. Tulad nito. Ano pong masasabi niyo about sa korupsyon? Mga nyo. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, may mga gawain na maliliit man ay maituturing na act of corruption. Ang pang-aabuso sa kapangyarihan, nepotismo, at favoritism ay nangyayari na kahit pa noong unang panahon. Sa pagsapit ng Spanish colonial period, mas lumala pa ang korupsyon. May tinatawag tayong encomienda system na siyang naging dahilan sa pang-aabuso ng mga enkomendero. Halimbawa, sa sistemang ito ay may pinagtatrabaho sa bukid at isang enkomendero ang nangongolekta ng buwis. Ito ay nagiging sanhi ng korupsyon dahil inaabuso ng mga enkomendero ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkupit o anuman para sa pansarili nilang pakinabang. Ito ang Malacanang. Ang Malacanang ay simbolo ng kapangyarihan dito sa Pilipinas, kung saan nauupo ang mga pangulo katulad Ferdinand Marcos. Gayunpaman, ang korupsyon ay malakas pa rin at hindi pa rin natitinag. Ika nga, if we will not learn history, history will repeat itself. Kaya naman sana, huwag na sanang maulit ang world-class nating panlaban sa korupsyon na naitalaga pang greatest robbery of a government.
Walang iba kundi ang nakatatandang Marcos, si Ferdinand Edralin Marcos Sr. At the time of Marcos, what was corruption back then? Kasi nung panahon ni Marcos, naging talamak talaga yung corruption. Parte na siya ng sistema. So, using martial law, si Marcos ay nag-gain control sa ating gobyerno, media, maging sa ating mga small businesses. Tapos, ito ay nagbibigay ng daan para sa kanyang mga crony na mag-gain ng wealth, power, control. So, hindi lang ito basta-basta pag nanakaw. Sinasaktan na ito yung ng bayan, sole purpose ng ating politiko sa bayan. So, it was not only for treasury or for funds within this political power. Marcos is corrupting power. Yes, politics is totally involved sa problema. So like, hanggang ngayon, feel pa din natin yung ating pilit na pagbawi sa kayamanan na nakubra ni Marcos during his time. Hindi lang nito tinatanggalan ng pera yung ating bayan, hindi ng buhay, oportunidad, maging yung kinabukasan ng ating Ngunit sa kabila ng talamak ng korupsyon na nagaganap sa ating lipunan, may isang leader na tumindig. Isang politiko, hindi lang politiko, ngunit isang public servant na kanyang inialay ang kanyang pamamalakad upang labanan ang korupsyon sa kanyang syudad. Siya si Pasig City Mayor Victor Maria Regis Soto o mas kilala bilang Mayor Vico. Si Mayor Vico ang patunay na nananatili pa rin ang katapatan at pagiging bukas sa politika ng Pilipinas. Ipinakita niya ang tunay na diwa ng good governance sa pamamagitan ng pagiging tapat sa serbisyo, paggamit ng pondo, at pagtutok sa kapakanan ng mga mamamayan higit pa sa sariling interes. Itinaguyod ni Vico Soto ang digitalization, transparency, at accountability sa lungsod ng Pasig. Tinalikuran niya ang mga nakasanayang mga gawain sa politika at itinuon ang kanyang pamumuno sa tunay na paglilingkod sa tao na naging dahilan upang kilalanin siya bilang simbolo ng malinis na pamahalaan at katapatan. Dahil dito, si Mayor Vico Soto ay ginawaran ng isang mataas na parangal, ang US International Anti-Corruption, na kinikilala ang kanyang mga pagsikap na alisin ang mga katiwalian, hikayatin ang transparency at magbigay ng epektibong serbisyo publiko. Hindi lang pala korupsyon ang word class sa atin, ngunit pati naman pala anti-corruption. Patuloy pa rin ang korupsyon sa ating lipunan, mula sa maliliit na suhol hanggang sa malalaking pag-abuso sa pondo ng bayan. Sa bawat lihim na kasunduan at bawat proyektong hindi natatapos, may mga Pilipinong patuloy na naghihirap. Pinahihina nito ang tiwala ng mamamayan, pinipigilan ang pag-unlad ng bayan, at binubura ang pag-asang dapat ay para sa ating lahat. Itinuturo ng kasaysayan na kapag hindi tayo natuto sa ating mga pagkakamali ng nakaraan, paulit-ulit lang itong mangyayari. Paulit-ulit tayong masasaktan at paulit-ulit tayong malilinlang. Ngunit ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan natin hahayaang manaig ang katiwalaan at korupsyon? O tayo na ba ang henerasyong titigil at magwawakas sa siklo nito? Dahil kung hindi tayo kikilos, sino? At kung hindi ngayon, kailan pa? Bayan pa kayang sakdal nila, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking
ka, makita kang sakdal lang.